Tito Dencho Love Stories presents Accidental Mother of Mafia's Son. Written by Miss Aphrodite. Ano? Anong sabi mo? Malakas na tanong ni Teresita sa doktor. Malawak na ngumiti ang doktor at inulit ang sinabi. Your daughter is 1 week pregnant, ma'am. Marahan ang boses itong pag-uulit. Nagkatinginan ang mag-anak na Romualdez hanggang sa malakas na humalakhak. Maluha-luha pa ang mga ito sa kakatawa. Ano ka ba naman, doktora? Ang lakas mong magbiro. Natatawang sabi ni Teresita at pabirong hinampas sa balikat ang doktor na babae. Ma'am, I'm not joking. I am certain that your daughter is pregnant. Nahinto sa pagtawa ang mag-anak sa seryosong boses ng doktor. Buntis talaga ako? Hindi makapaniwalang tanong ni Gabriela at nahinto sa pagtawa. Malakas na napasinghap naman si Teresita. Tumango muli ang doktor. Yes, you're 1 week pregnant. Laglag ang kanyang panga at nanlamig ang kanyang buong katawan. Nagsimula na ring umikot ang kanyang paningin dahil sa balitang natanggap. Parang bomba itong sumabog na lang bigla na ikinatakot niya. Pero paano nangyari yun, Dok? Virgin pa ho ako. Nanginginig na sabi niya. Nangunot ang noon ng doktora. Baka naman may nakasiping kayo na nakalimutan niya lang. Hindi naman pwedeng mabuntis ka na lang bigla kung virgin ka pa. Not unless tinurukan ka ng sperm. But that's impossible to happen. Bawal turukan na isang tao kapag walang permission na nakuha sa taong tuturukan. Pero pwedeng mangyari yun kung illegal at pinilit kayo. Pwede kayong magdemanda sa taong nagturok sa'yo kung totoo nga ang hinala ko. Mahabang paliwanag ng doktor. Hindi siya nakapagsalita at parang naumid ang kanyang dila. Nagpaalam ang doktor nang hindi man lang siya nakapagpasalamat. Paano nangyari yun, anak? Samuel, paano nangyari sa anak natin to? Naengkanto ba ito? Dalhin kaya natin to kay Manang Loling. Baka ginahasa ito na engkanto habang naglalabas sa ilog. Hindi makapaniwalang saad ni Teresita habang pabalik-balik sa paglalakad. Anak, sino ba may gawa sa'yo nito? May gumahasa ba sa'yo? At hindi mo lang sinabi sa amin dahil tinakot ka? Magsabi ka sa amin, anak. Huwag ka matakot. Marahan at puno ng pag-aalalang saad ni Samuel sa anak. Ma, pa, virgin pa po ako. Sigurado ako dun. Hindi ko alam kung paano ako nabuntis. Frustrated na sabi ni Gabriela. Paano nangyari to? Alangan namang nabuntis ka na lang bigla nang walang jumerger sa'yo. Ano ka, si Mama Mary? Malakas na napaubo ang kanyang ina sa sinabi ni Samuel. Tama na nga yan. Itigil na natin itong pinagsasabi natin. Bata pa itong anak natin. Anong batang pinagsasabi mo? Nakagawa na nga ng bata? Problemado at malakas na bumuntong hininga si Gabriela. Paano na to ngayon, ma? Pa? Naiiyak niyang tanong. Agad siyang dinaluhan ng kanyang mga magulang. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang likuran. Huwag ka mag-alala, anak. Nandito kami ng papa mo. Palalakihin natin siya. Tutulungan ka naming alagaan ng batang yan.
Kahit naman unexpected ang pagdating niyan, apo pa rin namin yan ng papa mo. Malumanay na sabi ng kanyang ina, kaya tuluyan na siyang napaiyak. Ano na lang kaya mangyayari sa akin kapag wala kayong dalawa? Naiiyak niyang tanong. Ay, paniguradong pakalat-kalat ka na ngayon sa lansangan, anak. At paniguradong ang baho mo na. Nalukot ang kanyang muka at napanguso sa sinabi ng kanyang ina. Grabe ka naman sa akin, ma. Humalakhak ang kanyang ama at napailing. Hindi sila nagtagal sa ospital at agad ding umalis. Binilinan pa siya ng doktor na iwasan ng stress at kumain siya ng masustansyang pagkain. May vitamins din tong binigay sa kanya. Huwag mo nang alalahanin masyado yun, anak. Mas mabuting magpahinga ka muna sa kwarto mo at tatawagin na lang kita kapag kakain na. Malungkot ang kanyang mukhang tumango. Pumasok siya sa kanyang kwarto habang mabigat ang dibdib. Hindi talaga siya makapaniwalang buntis siya. At hindi niya alam kung sino ang ama. At kung paano nangyari yon? Kung birhin pa naman siya. Ano yun? Sumunod siya sa yapak ni Mama Mary? Huminga siya ng malalim. At marahang hinaplos ang kanyang manipis na tiyan. May baby na ako dito. Naiiyak niyang sabi. Pero paano ka naman napunta dito, nak? Tiyana ka ba? Engkanto ba ang ama mo? Pagkausap niya sa kanyang tiyan habang patuloy itong hinahaplos. Umupo siya sa kama at biglang naisip ang sinabi ng doktor. Ang huling naaalala niya, nagpaturok siya ng anti-rabies noong nakaraang linggo. Mabilis siyang napatayo at nanlaki ang kanyang mata. Paano kung nagkamali yung doktor sa pagturok sa akin? Kinakabahang tanong niya sa sarili. Agad siyang lumabas ng kwarto at pinuntahan ng ina sa kusina. Ma! Malakas niyang tawag sa ina na abala sa pagluluto. Ay, ano ba yan? Gulat nitong sabi at nabitawan ng sandok. Ma, naalala mo nung nagpaturok ako noong nakaraang linggo? Oo, yung kinagat ka ng aso sa binti. Kaya pumunta ka ng center at nagpaturok ng anti-rabies. Mabilis naman siyang tumango. Oo, yun nga. O tapos? Ma, baka iba yung naturok sa akin ng doktor? Naalala mo ba yung sinabi kanina sa atin ng doktor? Doon sa ospital? Na baka naturukan ako o tinurukan ako. Paano kung totoo yung sinabi sa atin? Nanlaki ang mga mata niya sa kanyang naisip. Ganon din ang kanyang ina. Kinakabahan siya na husto sa hinala niya. Napahinto ang kanyang ina at malalim na napatitig sa kanya. Baka nga kailangan nating pumunta sa center ngayon at kausapin ang doktor na nagturok sa'yo. Kakalbuhin ko ang doktor na yan kapag totoo nga ang hinala natin. Madilim ang mukhang saan ni Teresita. Tinapos niya muna ang pagluluto. Kumain muna sila saglit bago nagtungo sa center. Pagkarating nila doon, agad niyang hinanap ang doktor sa isang nurse. Nasa kanya opisina po si doktora, madam. Sagot naman ng nurse at tinuro ang opisina ng doktorang nagturok sa kanya. Agad nilang tinungo ang opisina nito at kumatok. Nang sumagot ito sa loob, agad silang pumasok. Nagulat pa ito na makita siya, pero agad ding napaayos kalaunan. I am glad that you came back here, Miss Romualdez. Umingos ang kanyang ina at malaki ang hakbang na tinungo ang mesa ng doktor. Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Galit nitong tanong. Mrs., kumalma po kayo saglit. Paano ako kakalma? Let's kang doktor ka? Namilog ang kanyang mga mata sa malakas na sigaw ng kanyang ina. Natigilan ng doktor sa ginawang pagmumura ng kanyang ina dito. Napalunok ito na makita ang galit sa mukha ni Teresita. Sisiguraduhin ko matatanggalan ka ng lisensya! Mabilis namang naalarma ang doktor at napatayo. Mrs., wag naman. Pag-uusapan natin to. Bakas sa boses ng doktor ang labis na kaba. Nagmamakaawa ang mata nitong tumingin sa kanyang ina. Pag-usapan? Madadala ba sa pag-uusap ang lahat kung buntis na tong anak ko? Napakapabaya mong doktor. Singhal ng kanyang ina. Nakagat niya ang pang-ibabang labi
Dahil sa awa sa doktor, namumula ang mukha nito sa pagkapahiya. Nilapitan niya ang ina at pinakalma. Kumalma ka, ma, yung puso mo. Sinamaan siya nito ng tingin, kaya napatikom siya ng bibig. Nang kumalma ito, agad na nakahinga ng maluwag ang doktor at bumalik sa pagkakaupo. Pinaupo sila nito, kaya agad silang sumunod. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. First of all, I would like to say sorry for my carelessness. It was not my intention na maturukan siya ng sperm. I know na hindi na maibabalik ang lahat dahil buntis na si Miss Romualdez. Pero humihingi pa rin ako ng pasensya. Kung hindi niyo tanggap ang pinagbubuntis nito, maaari nating isagawa ang abortion. Nanlaki ang mga mata ni Gabriela. Umawang pa ang kanyang bibig. Kahit naman unexpected ang pagdating nito at ng kanyang pagkabuntis, hindi niya naisip na ipalaglag ang bata. Ay! Wala ka talagang magandang nagawa sa buhay mo, doktora. Anong abortion? Ano yung pinagsasabi mo? Hindi abortion ang sagot sa problemang to. Ang gusto naming malaman kung paano nangyari to. Ipaliwanag mo kung paano nangyari ang lahat ng ito. Gusto naming malaman yon. At hindi ang pagpapalaglag sa apo ko. Mariing niyang naipikit ang kanyang mata sa lakas ng boses ng kanyang nanay. Galit na galit ito. Maski naman siya nagalit sa sinabi ng doktor. Kahit kailan, wala sa option niya ang pagpapalaglag. Pasensya na po, misis. Pasensya, 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 puro ka pasensya. Galit na sabi ni Teresita at tumayo. Umalis na tayo at baka masakal ko ito. Mabigat ang bawat takbang nito palabas ng center. Siya naman tahimik lang na nakasunod at pinapakiramdaman ng ina. Nang makasakay sila sa jeep, talak ito ng talak hanggang sa makarating sa bahay. Nadatnan nila ang kanyang amang pinapaliguan ng manok panabong. Ano nangyari sa'yo? Para namang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Takang tanong ni Samuel sa asawang si Teresita. Galit itong suminghap at ipinakita pa ang galit. Hindi makapaniwalang napatidig si Samuel sa asawa pagkatapos niyang malaman ang lahat. Abay, dapat na matanggalan ng lisensya yung doktor na yun, ah. Saad ni Samuel na sinang-ayunan ng asawang si Teresita. Ma, pa, hayaan na natin ang doktor. Kahit na mamatanggalan ng lisensya yun, wala na tayong magagawa, nandito na to eh. Nagkatinginan ng mag-asawa. Kalaunan sumusukong nagbuntong hininga. Kumalat sa kanilang lugar ang kanyang pagbubuntis. Naging usap-usapan siya. Meron pa siyang narinig na disgrasyada raw siya, makate, malandi, batang ina. Pero lahat ng yun pinalabas niya sa kabilang tenga. Wala siyang pakialam kung batang ina siya. Saka hello, 22 na siya no, nasa legal na edad na. Lumipas sa mga araw hanggang sa naging buwan at naging 2 taon. Magtatatlong taon na ang kanyang anak sa susunod na buwan. Lumaki itong malusog at bibo. Maraming mga taong kinagigiliwan nito. Lalo pa nang tumuntong ito sa 5 taon. Ang ganda ng mata nito. Hula nila'y may ibang lahi ang kanyang anak. Jace Tristan Romualdez! Malakas niyang tawag sa pangalan ng anak. Sumasakit ang kanyang ulo nang maabutan ng mga nagkalat nitong laruan sa sala. Nakangustong lumabas sa pinagtataguan ang kanyang 5 taong gulang na anak. Nakapamewang niya itong tinignan at nakataas ang kilay. Sorry po, mama. Nakanguso nitong hingi ng tawad at pinalungkot ang tono ng boses. Pinaningkitan niya ito ng mata. Ganito ito kapag papagalitan niya, nagpapaawa. Iligpit mo na yung mga laruan mo at ibalik sa lalagyan. Hindi ka naman naglalaro pero nilalabas mo, kinakalat mo lang. Agad itong sumunod sa kanyang utos. Pinulot nito ang laruang nagkalat at binalik sa karton na kanyang pinaglalagyan. Nang matapos, agad itong lumapit sa kanya at yumakap.
naglalambing. May mainit na humaplos sa kanyang puso sa ginawang paglalambing ng kanyang anak. Hinalikan niya ito sa noo at ginantihan ng mahigpit na yakap. Next time ha? Huwag ka nang pasaway kay mama. Big boy ka na, di ba? Tumingala ito sa kanya at umiling. No, I'm still your baby. Mahina siyang natawa sa sinabi nito. Right, you're still my baby and my baby Jace. Ngumiti ito at nagniningning ang mga mata. Kinikilig ito sa kanyang sinasabi. And you're my queen, mama. Lumawak naman ang kanyang ngiti. Her baby boy always made her speechless. Nasaan ang gwapings kong apo, ha? Pareho silang napalingon ng anak niya sa pinto nang marinig ang boses ng kanyang ina. Lola! Excited na sigaw ni Jace at bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Sinalubong nito ang lola at mahigpit na niyakap. Oh, ang cute naman ng apo kong ito, manang-mana sa lola. Mahinang natawa si Gabriela sa sinabi ng kanyang ina. Mana sa lolo ka mo. Pagsingit naman ng kanyang ama. Mabilis itong sinamaan ng tingin ni Teresita kaya nagtikom ng bibig si Samuel. Andar talaga ang papa niya sa kanyang ina. Siya nga pala apo, may pasalubong kami sa'yo. Nakita niya ang pagliwanag ng mata ng kanyang anak. Nang binigay ng kanyang ina ang pasalubong nito, nagtatatalo nito sa tuwa. Kaya siya naman nagsalubong ang kilay. Ma! Tinignan siya nito. Ano ka ba anak? Paminsan-minsan lang naman tong kakain ng matamis ang apo ko. Pagbigyan mo na. Sumusuko siyang bumuntong hininga. Mas lalong natawa ang kanyang anak. Agad nitong binuksan ng tsokolate na dala ng lola at kinain. Nanatili ang kanyang mga magulang sa kanyang inuupahang apartment hanggang tanghali. Nang mag-isang taon kasi si Jace, bumukod na siya. Ayaw niya nang umasa sa kanyang mga magulang. Matanda na rin kasi ang mga ito. Umayaw pa nga ang kanyang ina. Pero wala itong nagawa dahil buo na ang desisyon niya. Hinayaan siya ng mga ito pero binibisita rin naman sila paminsan-minsan. Hindi naging madali sa kanya ang lahat. Lalo pat call center agent siya. Work from home nga pero nahihirapan pa rin siyang kumilos. Pero lahat ng pagod at puya tiniis niya para sa anak. Gusto niyang bigyan to ng magandang kinabukasan kahit mag-isa lang niyang tinataguyod. Pumunta lang ang kanyang magulang para pagplanuhan ng birthday celebration ni Jace. Marami ng plano ang mga ito para sa apo pero siya pa rin ang masusunod dahil siya ang ina. But overall, maayos naman ang kanilang pagpaplano. Kaya nang matapos, umuwi rin agad ang mga ito. Mama, gusto ko po nito. Turo ng anak niyang si Jace sa isang pack ng marshmallow. Tinanguan niya ang anak kaya mabilis itong kinuha ang marshmallow at nilagay sa basket. Sabado ngayon at kasalukuyan silang namimili ng groceries. Konti na lang kasi ang groceries nila sa bahay kaya naisipan niyang lumabas kasama ang anak. Pumunta sila sa meat section at namili ng karning lulutuin para mamayang dinner nila. Pagkatapos nilang mamili at mabili ang mga kailangan para sa bahay, agad silang pumila para magbayad. 2,885 po, ma'am. Saad ng kahera. Kumuha siya ng pera sa wallet at nagbayad. Thank you ma'am, come again. Ngumiti siya at nagpasalamat na rin. Hinawakan niya ang kaliwang kamay ng anak habang nasa kanang kamay niya ang kanilang pinamili. Bago sila umuwi, pinasyal muna niya ang kanyang anak. Marami itong gusto kaya lahat ng tinuro nito, binili niya. Nag-enjoy ka ba anak, ha? Tanong ni Gabriela. Pawisan nito kaya kinuha niya ang panyo sa kanyang dalang shoulder bag at pinunasan ng muka, leeg at likod nito. Magiliw itong tumango kaya napangiti siya. Kasalukuyang pauwi na sila ngayon. Nakasakay ng jeep. Siksikan kaya sa kandungan niya na lamang si Jace. Nang makarating sa kanilang lugar, agad na silang bumaba at nagbayad.
Binuksan niya ang pinto ng apartment at pinapasok ang anak. Dumiretso sa kusina at inayos ang pinamili. Nilagay niya na rin ang karne sa ref upang hindi mangamoy. Nang matapos siya, binalikan niya ang anak sa sala, pagkatapos dinala sa kwarto at binihisan. Dahil na rin sa pagod nakatulog ito. Nakangiti niyang pinagmamasdan ang natutulog na anak. Malalim at mabigat ang paghinga nito. Hudyat na malalim ang tulog. Marahan niyang hinaplos ang malambot at kulot nitong buhok. Ang daya mo naman, nak. Dala-dala kita sa sinapupunan ko ng 9 na buwan, pero wala ka man lang namana sa akin. Reklamo ni Gabriela sa mahimbing na natutulog na bata. Umungot ito at tumagilid ng higa. At niyakap ang kanyang bewang. Napanguso siya at natigil sa pagrereklamo. Di bale ako naman ang nanay mo. Nang sumapit ang gabi, nagluto na siya. Kaldereta ang kanyang nilutong ulam. Nang matapos, ginising niya na ang natutulog na anak para kumain. Mama, punta ba tayo bukas kina lolo at lola? Tumango siya. Oo, pupunta tayo bukas kina lolo at lola pagkatapos natin magsimba. Yay, makikita ko na ulit si Nace. Masayang saad nito. Si Nace, ang matandang manok na panabong ng kanyang ama. Ang anak niya ang nagbigay ng pangalan. Nagulat na lamang sila nang tawagin nitong Nace ang manok. Kaya hinayaan na lamang nila. Nang dalhin nito ng papa niya sa sabungan, sobrang iyak ni Jace dahil ayaw nito mamatay ang manok. Kaya simula noon, hindi na ginalaw ng kanyang ama si Nace. Kinabukasan maaga silang gumising para magsimba. Medyo malayo ang simbahan kaya kailangan nilang agahan. Dahil babiyahe sila ng maaga at ayaw naman nilang matraffic. Isa pa, kailangan din nilang mauna sa simbahan para may maupuan sila. Pagkarating nila ng simbahan, agad na silang umupo sa bakanting upuan sa harap nila. 1 oras ang tinagal ng misa bago natapos. Dumaan sila ng Jollibee at kumain. Nag-take out din sila para sa kanyang mga magulang. Lolo! Magiliw na tawag ni Jace sa ama ni Gabriela. Agad na binitawan ng kanyang ama ang manok na hawak at sinalubong ang apo. Binuhat ito si Jace at pinupog ng halik sa muka. Ang bango talaga ng gwapings kong apo na to. Humagikik naman si Jace dahil nakikiliti ito. Natatawang na pailing si Gabriela habang pinagmamasdan ng anak at ang kanyang ama. Iniwan niya ang dalawa at pumasok sa loob at hinanap ang kanyang ina at naabutan sa CR na naglalaba. Ma! O anak, mabuti naman napadalaw kayo. Asa ng apo ko? Masayang tanong ng kanyang ina at hininto ang paglalaba. Nasa labas po kasama si Papa. Ito talagang ama mo. Hindi man lang muna pinapasok ang apo ko at nang mahalikan ko. Hindi na bago sa kanya na pinag-aagawan ng kanyang magulang ang kanyang anak. Kulang na nga lang, bigyan siya ng kapatid para magkaroon ng bata sa bahay. Gawa na lang kasi kayo ni Papa ng kapatid ko. Naku, wala na. Hindi na tumatayo ang kanya at menopause na rin ako. Rinig ko yan, Teresita, wag mo akong hinahamon. Baka mabigyan natin ng kapatid to si Gabriela. Singit ng kanyang ama. Umismid ang kanyang ina. Sus, hindi mo nga ako pinagbibigyan kapag kinakalabit kita. Nanlaki ang kanyang mata at mariing naglapat ang labi upang pigilan ng malakas na halakhak. Pagod kasi ako. Hayaan mo, mamayang gabi. Ako ang kakalabit sa'yo. Pinanood niya kung paano maglambingan ng kanyang mga magulang. Sus, wag na, Samuel. Niyakap naman ng kanyang ama si Teresita sa likod. Ito naman nagtatampo agad. Hinalikan pa nito sa pisngi ang asawa. Natutuwa siyang makita ang kanyang mga magulang na naglalambingan kahit may edad na ang mga ito. Hindi pa rin kumukupas ang kaswitan sa katawan. Siya kaya, kailan niya mahahanap ang lalaking katulad ng kanyang ama? Sana,
Kung mahanap niya ang lalaking para sa kanya, tanggap nito ang kanyang anak. Dahil kung hindi, iiwan niya ito kahit gaano niya pa ito kamahal. Mama! Agad siyang napatakbo palabas nang marinig ang pagsigaw ni Jace. Maya-maya, umiyak na ito. Mama! Nahagip niya pa ang pagsunod ng kanyang magulang. Anak, bakit? Nag-aalala niyang tinanong at sinuri ang katawan nito kung may sugat ba. Nakahinga siya ng maluwag na makitang wala itong sugat o galos. Malakas itong pumalahaw ng iyak. Mama! Hinaplos niya ang likod nito. Shh! Sabihin mo kay mama kung anong problema. Mahina ang tono ng kanyang boses at inalo ito. Apo, ano pa nangyari? Bumitaw ang kanyang anak sa yakap at may tinuro. Sinundan nila ito ng tingin. Mama, si Nace po nakipagtukaan. Umiiyak nitong sumbong sa kanya habang nanginginig ang kamay na nakaturo sa matandang panabong ng kanyang ama na nakapatong sa isang inahing manok. Natampal ni Gabriela ang kanyang noo sa sinabi ng anak. Malakas na bumunghalit ang tawa ang kanyang ama. Akala ko naman kung ano nangyari. Mama, pigilan niyo po si Nace. Parang awan niyo na yung anak ko. Mamaya-maya, umiyak na naman ang bata. Mama, ano bang ginagawa ni Nace? Namilog ang kanyang mata, binalingan ng kanyang ina. Kaya, inayos agad nito ang problema. Ayaw ko lang po na magkaanak agad si Nace. Anak? Kanina may natutunan? Kay lolo po. Nahinto sa pagtawa ang kanyang ama at napaubo. Nakita niya ang pasikretong pagkurot ng ina sa tagiliran ng kanyang ama. Sabi po kasi ni lolo kapag nagtukaan ng mga manok magkakaroon sila ng babies. Babies raw po kasi madami. Nagtukaan din po ba kayo ni Papa kaya ako nabuo? Inosenteng tanong nito habang sumisinghot. Napaubo naman siya. Mahabaging Diyos! Rinig niyang bulalas ng kanyang ina at pagalit na sinermonan si Samuel. Hinawakan niya magkabilang balikat ng anak. Lumunok siya ng malalim upang kumuha ng lakas na magsalita. Anak? Mariin niyang pinikit ang kanyang mata nang pumiyok siya. Iba't ibang senaryo ang biglang pumasok sa isip niya. Mabilis niya itong binuras sa isip nang biglang manindig ang kanyang balahibo. Nagiinit ang kanyang muka at hula niya, namumula na ang kanyang pisngi. Bawal mo pa malaman kasi baby ka pa. Diba sabi mo baby pa kita? Bawal yun. Sa susunod, huwag ka nang makinig sa lolo mo ha. Ngumuso ang kanyang anak at sunod-sunod na tumango. Agad naman siyang nakahinga ng maluwag. Tumayo siya at hinawakan ang kamay nito. Pasok na tayo sa loob. Sumunod sa kanila ang kanyang magulang. Ikaw, kung ano-ano na lang tinuturo mo sa apo natin. Ha naman, hindi ko naman inakala maaalala pa niya yung sinabi ko eh. Tumahimik ka, kukurutin kita sa singit. Pagpapatahimik ng kanyang nanay sa kanyang ama. Napailing na lamang siya. Nang sumapit ang tanghali, sabay-sabay silang kumain sa mahabang mesa. Nagluto ang kanyang ina ng pinakbet na siyang paborito niya. Magana siyang kumain at naparami pa. Sa bahay na rin sila ng kanyang magulang na tulog kinagabihan. Lumipas ang isang buwan. Ngayon kaarawan na ng anak ni Gabriela na si Jace. Mag-6 na taon na ito. At nagpainom din siya sa kanyang mga kapitbahay. Pagkatapos ng kantahan, binati niya ang kanyang anak. Happy birthday, anak! Malawak ang ngiti nito at kumikinang ang mata sa tuwa. Nasa harapan nito nakapwesto at siya naman. At ang kanyang magulang katabi nito.
Sa kanilang harapan ay ang mga bisita na kapitbahay na malawak din ang ngiti. Make a wish. Blow the candles, anak. Pumikit ito at tahimik na humiling. Pagkatapos hinipan ng kandila, sabay na nagpalakpakan ng lahat. Gabriela, iha, salamat sa painom mo ha. Pasasalamat ni Mang Boy sa kanya. Inalok pa siya nito ng isang tagay na magalang niyang tinanggihan. Pasensya na Mang Boy, pas muna ako dyan. Marami pa kasi akong aasikasuhin. Naku, wala yun iha, ayos lang. Mabilis siya nagpaalam na makita niya ang kanyang amang umiinom sa kabilang lamesa. Kasama ang kaibigan nito sa sabungan. Nilapitan niya ito at bumulong. Pa, huwag masyado maglasing. Huwag kang mag-alala anak. Itong 3 bote ng beer lang ang uubusin namin. Inasikaso niya ang ibang bisita. May dumating pa, kaya agad niya itong pinaupo sa bakanting mesa at binigyan ng plato, kutsara, tinidor. Ito po, magpakabusog po kayo. Nagpasalamat ang mga ito sa kanya. Isang linggo ang lumipas matapos ang kaarawan ni Jace. Naging maayos at payapa naman to. Walang gulong nangyari, puro katuwaan lamang na lubos na pinagpasalamat ni Gabriela. Tahimik na tinutupi ni Gabriela ang kanyang pinatuyong sinampay kanina sa kanilang kwarto ng kanyang anak. Iisang kwarto lamang ang meron sa apartment na yon at yun ang tinutulugan nila. Nahinto siya sa ere, sakmang paglalagay ng damit sa cabinet nang marinig na may kausap si Jay sa sala. Anak, sino kausap mo? Tanong niya sa anak na nasa bukana ng pinto. Bahagyang nakabukas ito. Hindi niya makita ang tao sa labas. Mama, ikaw po hinahanap. Naglakad siya patungo sa pinto at tinignan kung sino ang naghahanap. Nagulat siya na makita ang 5 lalaki na kaitim. Malalaki ang katawan ng mga ito at parehong seryoso ang muka. Yes, ako bang hinahanap niyo? Kahit nagulat, nagawa niya pa ring magtanong ng kalmado. Madam, boss wants to talk to you. Ha? Sinong boss? Namaliho yata kayo ng pinuntahan. Makakaalis na po kayo. Akmang isasara niya ang pinto nang pigilin to ng isang lalaking nakatayo sa kanan niya. Mabilis siyang naalarma sa ginawa nito. Ano bang kailangan niyo? Naiinis niyang tanong. Malakas na tumahip ang kabas sa kanyang dibdib at mahigpit na napahawak sa balikat ng anak. Yumuko siya at bumulong sa tenga ng bata. Baby, go to our room muna. Tumango ito sa kanya at umalis. Umayo siya ng tayo at naiiritang tinapunan ng tingin ang 5 lalaki. Madam, kakausapin lang po kayo ni boss. Sumama na po kayo. Tinapunan niya ito ng matalim na tingin. Tumahimik ka, tatahiin ko yung bibig mo, makikita mo. Nakita niya ang paglunok nito. Pero hindi pa rin nagbago ang seryosong itsura. Kung gusto niya ako makausap, ha? Papuntahin mo dito. Ano, kami pa ng anak ko ang mag-a-adjust para sa kanya? Sino ba siya? Artista ba siya? Tunog sarkastiko niyang tanong. Nagkatinginan ng 5. Nakita niya ang paghugot ng isang lalaki ng cellphone nito sa bulsa at may tinawagan. Boss, matigas po si madam eh. Kayo raw po pumunta. Umangat ang kanyang kilay nang marinig ang nauutal nitong boses. Habang may kausap sa kabilang linya na tinawag pa nitong boss. Yes, boss. Agad ito nakahinga ng maluwag ng mamatayang tawag. Napapikit pa ito. Naani mo'y nakaligtas sa kamatayan. Tumikim ito. Pupunta si boss. Shit, ang ina nakakatakot. Malutong na mura ng isa. Madam, pwede ba kaming pumasok? Iinom lang ng tubig. Parang nanuyo yung lalamunan ko eh. Saad ng isa at walang paso baling pumasok sa loob na ikinasinghap niya. Mabilis na sumunod ang 4 at dumiretso sa kusina. Napakurap-kurap siyang sumunod ng tingin sa 5. Nang makabawi, agad niyang sinara ang pinto at sumunod sa kusina.
Nakita niya ang sunod-sunod na paglagok ng mga ito sa tubig. Bigyan mo pa ako ng tubig, Liam. Saad ng isa at inagawang babasaging pitsil na walang pag-iingat. Halos takbuhin niya ito at hablutin. Ingat na ingat siya sa paggamit ito. Tapos sa mga to na hindi niya kilala ay parang mayamang may-ari na kayang bumili ng maraming gamit. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang maayos ang kanyang pitsil. Pwede ba, kung makikinom kayo, ingatan niyo naman yung gamit ko? Wala akong maraming pera para bumili kapag nabasag yan. Kung umasta kayo, parang kayo may-ari ah. Parang kilala ko kayo ah. Parehong napakamot sa batok ang lima. Parang mga batang napagalitan. Nawala ang nakakatakot na presensya ng mga ito. Pasensya ka na, madam. Nakakatakot kasi si boss eh. Lamig ng boses, nakakatuyo. Liam Santiago nga pala ho. Sagot ng isa at nagpakilala ito na maayos. Ako naman si Nison Suarez. Christopher Cuangco. Oliveros de Lavin. Ako naman po ma'am si Daniel Bautista. Magkakasunod na paliwanag ng lima. Ngayon, kilala niyo na kami, madam. Kami nga pala yung lubos na pinagkakatiwalaan ni Bossing. Saad ni Oliver. Sino ba yung sinasabi yung boss, ha? Bumuka ang bibig ni Nison at akmang sasagot nang biglang may kumatok sa pinto. Parehong lumipad ang kanilang tingin doon. Bumalik ang kanyang tingin sa lima. Naging seryoso ulit ang mukha ng mga ito. Madam, buksan niyo na po ang pinto. Utos ni Daniel sa kanya. Huminga siya ng malalim at tinungo ang pinto para buksan. Sino Nabitin ang kanyang sasabihin nang makita ang isang malapad na dibdib. Unti-unti niyang inangat ang paningin. Nahigit niya ang kanyang hininga nang makita ang kulay asul na mata na sobrang talim kung tumitig. Makapal ang kilay at parehong salubong. Nagbumuka itong masungit. Matangos ang ilong at ang buhok nito ay sobrang itim. Napalanok siya. Ano kailangan mo? You. Tipid at diretso nitong sagot. Ha? Narinig niya ang pagpalatak nito. Move. Nangunot ang kanyang kilay at hindi nakuha ang ibig nitong sabihin. Nagulat na lang siya nang hawakan siya nito sa kanyang balikat at pinagilid. Bahagya pa siyang napaigtad nang maramdaman ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan sa pagkakahawak nito. Nang maigilid siya, agad itong pumasok sa loob ng walang pahintulot. Nagsalubong ang kanyang kilay. Sinara niya ang pinto at sumunod. Nakita niya ang limang parehong nakatayo, straight ang tindig, na parang nasa flag ceremony. Seryoso din ang muka. Boss! Sabay-sabay na saad ng lima at bahagyang yumuko. Nagulat siya doon. Pinaghilan ni Liam ng upuan ang tinatawag nitong boss at pinaupo. Mukha itong hari na nakaupo sa trono. Tumaas ang kanyang kilay. Aba. Nahiya naman ako sa iyo, no? Ako tong may-ari pero ikaw tong prenteng nakaupo ah. Nakapamewang niyang sabi. Hindi ito nagsalita na ikinasimangot niya. Malalim siya nitong tinitigan na animoy hinahalukay ang kanyang buong pagkatao. Gabriela Romualdez, the daughter of Teresita and Samuel. Nanindig ang kanyang balahibo nang marinig ang malalim nitong boses. Para itong patay na bumangon sa hukay. Nahagip ng kanyang paningin ang sunod-sunod na paglunok ng lima. O tapos, umangat ang sulok ng labi nito na animoy natutuwa sa pinakita niyang katapangan. Ngunit kabaliktaran naman ang sinasabi ng mga mata nito. Masyadong madilim at matulis. Para siyang pinapatay sa klase ng tingin. Acting brave, ha? Nanunuya ang boses nito. Inirapan niya ang lalaki. Pwede ba? Sabihin mo na kung ano sadya mo sa akin. Hindi naman kita kilala. Pero kung makaasta ka, parang close tayo. Nagtiimbagang ito. At mas lalong tumulis ang tingin. I want my son. Son? Si Nison ba ibig mo sabihin? May son din kasi yung pangalan niya eh. Napaubo naman si Nison na nananahimik. Ang apat naman pinipigilan ng tawa. Fuck, be serious.
Aba, seryoso naman ako ah. Ano ba akala mo, nagbibiro ako? Wala ka namang son dito. Baka nagkamali ka nang napuntahan. Nang magmura ito, agad siyang napapitlag. Ba't ka nagmumura? Inis niyang ganti. Mariin itong napapikit. At hinilot ang sentido. Humugot ng malalim na hininga at nagmulat ng mata. I want to see my son. Igting ang panga nitong sabi at mariin siyang tinitigan sa mata. Sino bang son ang sinasabi mo? Wala kang anak dito. Jace is my fucking son. If you still don't get it. Namilog ang kanyang mata at umawang ang kanyang bibig. Malakas siyang napasinghap. Ikaw ang ama niya? Yes. I want him. I'll take him and bring him home with me. Pagak siyang natawa at pumalakpak. Ang galing! Ang galing-galing mo. Grabe! Best actor! Grabe! Woo! Aniya at pumalakpak pa. 9 na buwan kong daladala ang anak ko sa sinapupunan ko. Hirap na hirap akong kainin ang mga pinaglilihian ko dahil wala kaming sapat na pera pambili. Okay? Hindi ako masyadong nakakilos sa bigat ng tiyan ko. Halos maligo na ako sa pawis ng pinanganak ko si Jace. Para akong pinapatay sa sakit ng mga anak ko dahil nga birhen ako nabuntes. Di ako masyado nakatulog sa gabi dahil umiiyak siya. Kumayad ako ng husto para may pambili ng gatas. Nang mag-1 taon siya, hanggang ngayon, 6 na taon na siya. Tapos ngayon, bigla-bigla mo siyang kukunin sa akin. Tanga ka ba? Sino ka para gawin yun, no? Ha? Sperm mo lang naman yung ambag mo. Nagtagis ang panga nito. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hindi siya nagpa-apekto sa ginawa nitong paninitig. Then I'll pay you. Tell me, I'll give you the money. Umawang ang kanyang labi. Nanginginig ang kanyang kamay at malakas na itong sinampal. Umalo ng kanyang lalamunan at nag-init ang gilid ng kanyang mata. How dare you? Isaksak mo sa baga mo yung pera mo. Hindi mo makukuha sa kanyang anak ko. Kapal mo! Mabilis ang kanyang bawat paghinga. Tumulo na ang luha niya. Puno ng galit ang kanyang dibdib. Takot siya. Takot na takot siyang mawalay sa kanya si Jace. I don't care about your opinion. I will get my son by hook or by crook. No, you can't do that. I can and I will. Hindi mo pwedeng kunin sa akin ang anak ko. Tandaan mo yan. Nanginginig ang kanyang boses nang sinabi yon. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha. Hindi ito nagpatinag at pilit binubuksan ang pinto. Hinawakan niya ito sa braso. Please, huwag mong kunin sa akin ang anak ko. Halos hindi niya ito maaninag sa luha sa kanyang mata. Natigil to sa pagbukas at tinignan siya. Nakaangat ang kanyang muka habang ito'y nakatungo. Nakakulong din siya sa braso nito dahil sa kanyang pagkakaharang. Huminga ito ng malalim at tumama sa kanyang muka. I'll still take my son, but you're also coming with us. If you don't want to, then stay. Sunod-sunod siyang tumango. Oo, sasama ako. I will come. I will. Nanginginig ang boses niyang sagot. Good. Mas lalo nitong tinungo ang muka kaya halos maduling na siya. Sa sobrang lapit nila. Konting pagitan na lang ang natitira sa kanilang labi. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang maliit na boses ng kanyang anak. Mama? Mabilis niyang pinunasan ng kanyang mukha at nilingon ng bata. Baby. Marahang tawag niya at hinawakan to sa kamay. Tinitigan siya nito, ngunit umiwas siya. You cried? Tumikim siya at tipid ng umiti. Hindi, napuwing lang si mama. Tiningala nito ang lalaking nagpakilalang ama ng kanyang anak. You made my mama cried. Malamig ditong tanong sa lalaki kaya napasinghap si Gabriela. Hindi niya pa nakikita ang ganitong side ng kanyang anak. Para siyang nanibago sa inasta nito. Anak! Hindi siya nito nilingon. Mariin pa ring pinakatitigan ng ama. Ganon din ang ginawa ng lalaki sa bata. I'll take you with me and your mom.
What if we don't want to? Hamon ni Jay sa ama. Umangat ang sulok ng labi ng lalaki na ang pangalan ay Nicolo. You're really my son, no doubt. May pagkamanghang sabi ni Nicolo. Umismid si Jace at tinapunan ng tingin ng ina. Marahan itong hinaplos sa mukha ni Gabriela. I love you, Mama. Matamis tong umiti ang babae. I love you too, baby. Samantalang walang emosyon lamang na pinapanood ni Nicolo ang kanyang mag-ina. Ramdam niya ang pagmamahal ni Gabriela sa bata. Wala mang emosyon ang kanyang muka, pero nakaramdam siya ng init sa kanyang puso. Parang may humaplos dito nang makita niya kung gaano kamahal ng dalawa ang isa't isa. Pagkatapos mag-impake ng gamit ni Gabriela, agad siyang lumabas ng kwarto. Lahat ng gamit nila ng kanyang anak na si Jace dinala niya. Hindi niya kasi alam kung makakabalik pa ba sila ng anak niya dito. Tinulungan naman agad siya ng 5. Kinuha na mga ito ang gamit na kanyang dala at sinakay ng sasakyan. Let's go. Tumayo ito sa pagkakaupo at kumapit sa kanyang kamay. Habang ang ama naman nitong si Nicolo nakasunod sa kanila. Binuksan niya ang backseat, doon sumakay kasama ang anak. Nakita niya ang pagtaas ng kilay ni Nicolo. Why? I'm not a driver. Nagsalungat ang kanyang kilay. Bakit, may sinabi ba ako? Sa passenger seat ka. Nagtitimpi nitong utos sa kanya. Hindi, dito na ako. Nagtagis ang panga nito at tinaliman siya ng tingin. Dad, stop glaring at Mama. Saway ng kanyang anak na ikinabaling nilang dalawa dito. I'm sorry, son, but your mom is hard-headed. Marahang kausap nito sa anak. Ma, passenger seat ka na lang. Habang si Nicolo naman, ngumisi. Natutuwa sa sinabi ng anak. Nakasimangot na bumaba si Gabriela sa backseat at umupo sa passenger seat. Happy? Absolutely. Sagot ni Nicolo, kaya napaingos siya. Tahimik ang kanilang biyahe not until may narinig siyang putok ng baril sa kanilang likuran. Kinakabahan siyang mabilis na napalingon. Pero dahil sa kanilang likod nakasunod ang 2 kotse na sinasakyan ng 5, hindi niya makita kung sino ang nagpaputok. Tinignan niya si Nicolo na kalmado lang nagmamaneho. Narinig mo yun? Of course, I'm not deaf. Pabalang nitong sagot sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang biglang nabasag ang side mirror. Napasigaw siya. Oh my God! Ano ba nangyayari? Kumalabog na husto ang kanyang puso sa sobrang takot. Nilingon niya ang anak na prente lamang na nakaupo sa backseat habang nakatingin sa labas ng bintana. Parang baliwala lang dito ang narinig na putok ng baril. Sunod-sunod ang putok na halos ikinaiyak niya. Takot na takot siya. Hindi lang para sa kanya kundi para sa anak. Nick! Ano ba nangyayari? Nanginginig ang kanyang boses sa tanong na yon. Binuksan nito ang compartment at may kinuha doon. Nanlaki ang kanyang mata na makita ang caliber 45 na baril. Ba't may baril ka? Ha? Namumutla niyang tanong. Nilingon siya nito. Walang emosyon na muka. Because I kill people. Umawang ang kanyang bibig at nanigas sa kinauupuan. Nakita niya ang paglabas ng kalahating katawan ni Nicolo sa bintana at lumingon sa likod habang patuloy siyang nagmamaneho. Kinakabahang pabalik-balik ang kanyang tingin sa harap at kay Nicolo. Sa isip niya siya ang kakabig ng manibela kapag malapit na silang bumangga. Narinig niyang nagpaputok ito, kaya saglit siyang nagtakip ng tenga. Nanginginig ang kanyang kamay na binuksan ang kanyang bag at nilabas ang cellphone at headset. Humanap siya ng kanta sa playlist at sinalpak ang headset. Baby, makinig ka muna ng song. Kahit natakot siya, nagawa niya pa rin tong ngitian. Tinignan siya nito saglit bago inabot ang cellphone at headset. Nang sinalpak nito sa tenga ang headset, nakahinga siya ng maluwag kahit papano. Siya naman, panayang sigaw.
dahil may biglang lumitaw na nakamotor sa gilid at bigla siyang tinutukan ng baril. Mabilis na bumalik naman ang lingon si Nicolo kay Gabriela. Nang marinig nito ang takot na sigaw na babae. "Yuko!" sigaw niya na mabilis nitong sinunod. Mabilis niyang tinutok sa lalaki ang baril at kinalabit ang gatilyo ng walang pag-aatubili. Natamaan ito sa noo at natumba. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Oliver. "Hello, boss. Kill them all. Huwag kayong magtira. Those motherfucker. Tinutukan ng baril ang ina ng anak ko. I want them dead." "Copy, boss." Agad niyang binaba ang cellphone at nilingon si Gabriela. Nakita niya ang panginginig nito at pamumutla. Tulala na ito at wala sa sarili. Nagtagis ang kanyang bagang at kinuha ang kamay nito. Nakita niya pa ang bahagya nitong pagpitlag. Humugot siya ng malalim na hininga. Dinala ang malamig nitong kamay sa kanyang labi at hinalikan na likod ng palad. "Don't think too much. Everything's gonna be okay. Those motherfucker will be dead today." Bumuka ang bibig nito, kaya napatingin si Nicolo doon. Nagtagal ang kanyang tingin hanggang sa nagsalita si Gabriela. "Sino ba sila? Anong kailangan nila sa atin?" "They're my enemies. Ngayon pa lang sanayin mo na ang sarili mo. Marami akong kalaban na gusto akong patayin. Hindi lang to ang may encounter mo, marami pa." Nanlamig si Gabriela sa narinig. May gustong pumatay? Kay Nicolo? Pero bakit? Ngumisi naman si Nicolo. "Because I am the leader of a dangerous criminal organization. And we, mafias, often engage in secondary activities such as gambling, loan sharking, drug trafficking, and prostitution. In short, we do illegal activities." Umawang ang labi ni Gabriela. Hindi siya makapaniwala na sobrang delikado pala ng taong kasama niya ngayon. Natatakot siya na baka kapag hindi siya nito mapakinabangan, baka gawin siyang prosti. Paano ang anak niya? Paano si Jace? Nabalik siya sa realidad nang maramdaman ang pagpisil nito sa kanyang kamay. "Don't be scared. I won't do something bad at you. Pero kapag may ginawa kang di ko nagustuhan, expect your punishment." Imbes na mapanatag, mas lalo siyang natakot sa huli nitong sinabi. Sa sobrang takot at pag-iisip niya, hindi niya namalayang nakalayo na pala sila sa putukang nagaganap. Asa na sila?" Kinakabahang tanong niya. Medyo nag-aalala siya ng konti sa 5 lalaki. "Nililigpit ang kalaban." Nanahimik siya at hindi na ulit nagtanong. Hanggang sa makarating sila sa isang malaking mansyon. "Wow! Is this your house, Dad?" Bahagyang nilingon ni Nicolo ang anak at tipid ng nginitian. "Yes. But this is not just my house. It's your house. And your mom's house too." Ipinark muna nito ang sasakyan sa garahe bago sila pinagbuksan ng pinto. Kinuha nito ang kanilang gamit sa likod ng sasakyan bago sila inaya ng anak papasok. Tahimik sila ng kanyang anak na sumunod dito. Nakita niya ang isang matandang babae sa bukana ng pinto. "Magandang tanghali, sir." Bati nito at bahagyang yumuko. Hindi ito sinagot ni Nicolo at nilagpasan lang. Nahihiyang nginitian niya ang matanda at binati. "Magandang tanghali po." Nahihiya niyang bati. Tipid itong umiti sa kanya at binati rin siya. "This is your room, son." Saad ni Nicolo na makapasok sila sa pambatang kwarto pagkaakyat nila sa taas. "Oh, thank you, Daddy. This is so good. How about Mama? Asan ang room niya?" "Your mom will be staying with me in my room." Napatigil siya nang marinig yon. Mabilis siyang napalingon dito at tinignan ng, "Sigurado ka, Luke?" Umangat ang sulok ng labi nito at nagkibit balikat. "Really, Daddy? Then you'll be making babies?" Agad na pangisi ng malawak si Nicolo sa tanong ng anak. Nilingon niya si Gabriel na ngayon,
pulang-pula ang pisngi. Kung papayag ang mama mo. Mas lalong namula ang pisngi ni Gabriela. Agad siyang tumungo nang makita ang paninitig ni Nicolo sa kanya. Tumikim siya at tinignan ng anak. Hindi naman kami mag-asawa ng daddy mo, anak. Daddy, you should marry mama para you guys can make my younger brother or sister. Suhestyon ng kanilang anak sa ama nito. Natutuwang tumango si Nicolo. I will, son. In the right time. But I can't do that if your mom won't cooperate at kung di siya papayag. But deep inside, papakasalan niya ang dalaga sa ayaw at sa gusto nito. Hindi niya alam pero gusto niya itong pakasalan. The first time he laid his eyes on her, habang pinagbubuntis ito ang kanilang anak, gusto niya itong italis sa kanya. Natutuwa siyang makita itong malaki ang tiyan noon, na anak niya ang dinadala nito. And now, na magkasama na sila sa isang bahay, hindi na ito makakaalis and he'll make sure of that. Pagkatapos ni Nicolo na dalhin ang anak sa magiging kwarto nito, si Gabriela naman ang kanyang dinala sa kanyang kwarto. Wala ba kayo ibang kwartong pwede kong gamitin? Kahit sa maid's quarter, ganon? Tumikim siya. None. Huh? Ang dami kaya nating nadaanan pinto kanina. Ano pala yun kundi kwarto? It's under renovation. Giba ang pinto. Talaga? Mukhang maayos pa naman yun eh. Pwede ko pa sigurong gamitin. Nagtagis ang kanyang panga. No. Kapag sinabi kong dito ka, maliwanag. Pero, hindi ka aalis. Mariin niyang putol sa akma nitong pagkontra. Wala itong nagawa kundi manahimik. Here's my walk-in closet. Ilagay mo dito ang damit mo. Isama mo na ring ilagay ang underwear mo sa brief ko. Namula ang pisngi nito. Alam niya kung bakit. But he doesn't care. Gusto niya makita ang mga gamit ito kasama ang kanya. Parang gusto niya ibigay dito lahat ng meron siya. Alis muna ako. May gagawin lang ako saglit. I'll be back. Tinungo niya ang kanyang opisina sa mansyon at tinawag si Manang Lucienda, ang matandang katiwala niya. Bakit, sir? May ipag-uutos ba kayo? Sumandal siya sa backrest ng upuan. Magutos ka ng mga taong pwedeng tumanggal sa lahat ng pinto ng bakanting kwarto. Pati pinto ng guest room ipatanggal mo. Nangunot ang noon ng matanda. Bakit, sir? Maayos pa naman ang pinto. Just do what I said, Manang. Naiinis siya kapag kini-question ang mga utos niya. Lumunok ang matanda at tumango. Sige ho, sir. Bukas na bukas, ipapatanggal ko lahat. Good, you may go. Hinugot niya ang kanyang cellphone sa bulsa at tinawagan si Liam. How's everything? Maayos na lahat, boss. Nalinis na namin ang kalat. Napangisi siya at bumuntong hininga. Good. I want you to lead our every transaction. Wipe out our enemies. Gusto kong tutukan muna ang mag-ina ko bago ako bumalik sa pag-aasikaso ng lahat. Do your best. Don't disappoint me. Agad niya itong pinatay ng tawag pagkatapos ng sasabihin. Samantala, katatapos lamang ni Gabriela sa pagligo, nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Nicolo. Napahigpit ang kapit niya sa tuwalyang nakabalot sa kanyang katawan. Nang hagurin nito ng tingin ang kanyang buong katawan. Napalunok siya at bahagyang nanginig. Akala ko mamaya ka pa babalik. Tuluyan itong pumasok at umupo sa edge ng kama at pinanood siyang kumuha ng pamalit. I told you I'll be back. What's so shocking? Umiling naman siya. Wala naman. Pagkatapos niyang kumuha ng pamalit, bumalik siya sa loob ng banyo upang magbihis. Sa walk-in closet na lang sana siya magbibihis. Ngunit dahil nasa kwarto si Nicolo, kinakabahan siya. Feeling niya hindi siya makakahinga ng maayos kapag nasa malapitan to at kapag nasa iisang lugar lang sila. Spaghetti shirt at cotton short ang kanyang tanging suot nang lumabas siya ng banyo. Nadatnan niyang ganun pa rin ang ayos nito. Maliligo ka ba? Tanong niya at dumiretso sa vanity mirror. Kinuha niya ang suklay at sinuklay ang buhok. Pagkatapos naglagay siya ng perfume sa kanyang leeg.
na kanyang nakagawian pagkatapos maligo. Naglagay din siya ng lotion sa katawan upang hindi mag-dry ang balat niya. Abala siya sa kanyang ginagawa nang bigla siya nitong niyakap sa likod at siniksik ang mukha sa kanyang leeg. Napasinghap siya, sa labis na gulat, at naiwang nakaawang ang kanyang bibig. Bango. Komento nito habang patuloy sinisinghot ang kanyang leeg. Nanindig ang kanyang balahibo at nanginig ang kanyang kalamnan. Nicolo! Fuck. I love your smell, hon. Napaigtad siya na kagatin nito ang kanyang leeg. Pagkatapos marahang sinipsip ang kanyang balat. Bumibigat ang paghinga nito pati na rin ang kanya. Mama? Mabilis siyang napakalas ng mahigpit sa pagkakayakap nito nang marinig ang boses ng anak. Namumula ang kanyang pisnging nag-iwas ng tingin kay Nicolo at nagmamadaling nilapitan ang bata. Why, baby? Kinakabahan niyang tanong. Nahihiya siya sa anak. Alam niyang nakita sila nito. Does it hurt? Tanong nito nang dumapo ang tingin ng bata sa kanyang leeg. Nabahagyang kinagat ni Nicolo kanina. Nagmistulang kamatis ang kanyang pisngi sa tanong ng anak. I saw Dad bit your neck. Does it hurt, Ma? Your mom is fine, son. Don't worry. Naramdaman niya ang papalapit nitong presensya. Akala niya tatabi ito sa kanya ngunit nagkamali siya. Dahil mabilis itong pinagapang ang maugat at malaking braso sa kanyang bewang. Niyakap na naman ulit siya patalikod. Nakita niya ang pagsunod ng tingin ng kanyang anak sa braso ng ama. Tumaas ang kilay nito. Bitaw! Saad ng kanilang anak. What? Release, Mom. You're not allowed to embrace her. I'm the only one that have rights to do that. Mom is only mine and mine alone. Narinig niya ang malagong tawa ni Nicolo malapit sa kanyang tenga. Son, don't be greedy. Share your mom to me. Mas lalong nagsalubong ang kilay ng anak. And why would I? Mom is not your girlfriend nor wife. Mas lalong tumawa si Nicolo at mas sinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Kahit di ko pa girlfriend o asawa ang mama mo, may karapatan pa rin ako dahil fiancé ko siya. Mabilis siyang napalingon kay Nicolo sa huling sinabi nito. Niyuko siya nito nang maramdaman ang kanyang tingin. Anong pinagsasabi mo? You're my fiancé now? Simula nang tumuntong ka sa teritoryo ko, fiancé na kita. Walang pwedeng kumontra. Para siyang sinabugan ng bomba at nabingi sa sobrang lakas. Pati ang puso niya hindi magkamayaw sa kakapintig. Umakyat ang kanyang dugo patungo sa pisngi at doon pumirme. Ang kanyang dila ay naumid at hindi nakapagsalita. Next week is our wedding. Aasikasuhin ko ang kasal natin by tomorrow. Tatanungin kita kung anong dream wedding mo para masimulan ko ng pag-contact sa wedding organizer. At ipapatahi ko na rin ang wedding gown. Or pipili na lang tayo ng tapos para madali na. Pero pangako ko sa'yo na maganda at worth it ang wedding gown mo. Sunod-sunod itong sabi na halos hindi niya na masundan. Hindi agad na proseso ng kanyang utak ang sinabi nito. Parang naghang yata sa sobrang dami. Natigilan na lang siya nang sumigaw ang kanyang anak at mukhang tuwang-tuwa, pumalakpak pa ito. You like it, son? Nakangiting tanong ni Nicolo sa anak. Sumigaw naman ito ng yes. Samantalang si Gabriela, napakurap-kurap, habang nakatingin sa mukha ni Nicolo. Nilingon siya nito at kinindatan. Weeks from now, you will be Mrs. Martinez. Puno ng kumpiyansa nitong sabi. And of course, papalitan ko na rin ang apelyido ng anak ko. You too will be carrying my last name. Nanibago siya nang makita ang ngiti ni Nicolo. Tila kumikinang din ang mata nito sa tuwa. Bigla na lang natunaw ang malamig at nakaka-intimidate itong presensya. Ang madilim nitong mata napalitan ng kinang. Ang salita nito puno ng kumpiyansa at kasiguraduhan. Mas lalo siyang nabigla nang ilapit nito ang mukha sa kanya. Pinatakan siya ng magaang halik sa labi. Nagtagal ng ilang minuto ang halik. Hindi ito gumalaw
at pinaglapat lamang ang kanilang labi. I can't wait to marry you. Excited nitong sabi, habang siya parang napipi at di makabuo ng salita. Nagulat talaga siya sa biglaang desisyon nito. Ni hindi man lang niya alam kung bakit nangyayari to at ang mga plano nitong pagpapakasal sa kanya. Akala niya titira lamang sila sa iisang bubong at susuportahan ng anak. Walang kasal. Sigurado ba talaga kayo sa desisyon niyo? Tanong ni Teresita kay Gabriela. Pinaningkitan niya ng mata ang anak at ang nagpakilalang ama ng kanyang apong si Jace. Nagulat na lamang sila ng kanyang asawang si Samuel nang may 5 lalaking pumunta sa bahay at kinuha sila at sinabing utos ng fiancé ni Gabriela. Yes, ma'am. Sigurado po ako. Kami ng anak niyo, sigurado kami sa desisyon namin magpakasal. We're doing this to give our sons complete family. Katabi niya ang babae at kaharap ang magulang nito. Bueno, kung ito ang desisyon niyo, sige, susuportahan namin kayo. Tumikim naman ang ama ni Gabriela. Basta, ipangako mo lang sa amin na hindi mo sasaktan tong anak namin, ha? Nag-iisa yan. Huwag mo siyang pagbubuhatan ng kamay. At kung ikay nagsasawa na ibalik mo na lang sa amin, sila ng apo ko. Tumango si Nicolo at tipid ng umiti. Pinapangako ko po, aalagaan at iingatan ko po ang aking mag-ina. Gagawin ko lahat ng aking makakaya upang hindi pa iyakin at saktan ng aking mapapangasawa. Bahagya pang nilingon ni Gabriela ang lalaki. Pinisil niya ang kamay nito. Magkahugpong ang kanilang kamay. Dumating ang araw ng kanilang kasal at lubos na kinakabahan si Gabriela. Sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso at namamawis ang kanyang palad. Hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung excited ba siya o ano. Ang ganda-ganda mo, anak. Manang-mana ka sa akin. Ha? Kinakabahan ho ako. Ngumiti naman ang kanyang ina sa kanya. Ganyan din kami nung kinasal kami ng papa mo. Labis ang kaba ko. Parang ang gusto ko na mag-back out eh. Pero naawa lang ako sa tatay mo kaya tumuloy na lang ako. Kawawa naman. Ang laki na nagastos. Pareho silang nagtawanan sa kwento ng kanyang ina. Dumating ang kanyang ama at binati siya. Naging emosyonal pa ito na makita ang suot niya ang wedding gown. Ikakasal ka na talaga, anak. Nang makita niya umiiyak ang kanyang ama, napaiyak na rin siya. Tumingala na lang siya upang ibalik ang namumuong luha. Ayaw niya namang masira ang makeup niya. Halos hindi mapakali si Nicolo sa dulo ng altar, kung saan to nakatayo habang hinihintay ang pagdating ng kanyang bride. Boss, kalma. Baka na traffic lang si madam. Nanlilisik ang matang sininghalan ni Nicolo si Liam. Napaatras ito sa takot. Tangin na. Ako na nga ito nagmamalasakit. Ako pa itong sinisinghalan. Dumating naman si Oliver at bumulong kay Nicolo. Boss, nasiraan po sa gitna ng daan si ma'am sabi ng driver. Nakahinga ng maluwag si Nicolo na wala ang negatibong iniisip niya. Akala niya talaga tinakbuhan na siya ng babae. Everyone, sumakay na kayo sa kanya-kanyang sasakyan. Sa daan na natin ituloy ang kasal. Father, you're coming with me. Tumango ang pare at sumunod sa kanya at naabutan nga nila ang bride's car na sinasakyan ni Gabriela. Hininto niya ang sasakyan sa harap at mabilis na bumaba. Pumalibot ang sasakyan na mga kasama sa kanila. Lahat ng nakakita na puno ng pagtataka. Naagaw nila ang atensyon ng lahat. Nagkaroon pa ng traffic. Gulat na bumaba si Gabriela ng sasakyan nang makita si Nicolo. Mas lalo siyang nagulat nang makita ang halos 20 na sasakyang pumalibot sa kanila. Ano nangyari dito? Ba't kayo nandito? Salubong niyang tanong kay Nicolo. Dito natin itutuloy ang kasal. Ano? Dito? Sa kalsada? Yes. Didn't I tell you na walang pwedeng pumigil o kumontra sa kasal natin? Kahit masiraan ka pa ng sasakyan, hindi sapat yun. Now tuloy ang kasal, Father. Simulan mo na. At namalaya na lang ni Gabriela ang sarili
na nagbitaw ng wedding vow at palitan nila ng I do ni Nicolo. Hinarap nila ang isa't isa at malalim na nagtitigan. Unti-unting inangat ni Nicolo ang kanyang belo. Sinapo nito ang kanyang magkabilang pisngi at inilapit ang muka sa kanyang muka hanggang sa maglapat ang kanilang labi. Pinikit niya ang kanyang mga mata at gumanti sa mainit nitong halik. Nasasabik nitong sinakop ang kanyang labi. Mahigpit pa siyang napakapit sa gilid ng suot nitong tuxedo dahil sa sensasyong nararamdaman. Parang biglang huminto ang oras. Nang kapusin siya ng hininga, agad nilang pinutol ang halikan. Narinig nila masigabong palakpakan ng lahat. Ngunit hindi doon na-focus ang atensyon ni Gabriela, kundi kay Nicolo lamang. I love you, Mrs. Martinez. I love you too, Nicolo. Pinagdikit ni Nicolo ang kanilang noo at saka ngumiti sa isa't isa. Nagsalita sila ng mga pangako. Natutuparin nila habang magkasama. At sapat nang sila lang dalawa ang makarinig noon. The End. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!